Sa magandang araw po sa ating lahat. Sama-sama po tayo magbalik ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka. Magpakailanman itataas kita. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka. Pagpakailanman itataas kita. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Ako'y nilikha sadyang para sa'yo. Lahat sa akin iaalay sa'yo. Ang iyong kaluhuran siya nais ko. Maging kagalakan sa puso mo. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka. Magpakailanman itataas kita. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Ako'y nilikha sadyang para sa'yo. Lahat sa akin iaalay sa'yo. Ang iyong kaluhuran siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso mo. O Panginoon, pinupuri kita. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Puri sa'yo ay sasamba, O Diyos, dakila ka. Sa'yo ay aawit, sa'yo ay sasayaw, pagkat mahal kita. Hallelujah. 'Hallelujah.
Sa'yo magpupuri, sa'yo ay sasamba, O Diyos, dakila ka. Sa'yo ay aawit, sa'yo ay sasayaw, pagkat mahal kita. Purihin ka. Purihin ka. Purihin ka. Purihin ka. Juan 15:16. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at tumirang sa inyo upang kayo ay humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay pagkakaloob sa inyo. Tayo po'y magpatuloy sa pagmumuni-muni sa harapan ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Diyos amang nasa kalangitan, kami po ay nagpupuri at nagluluwalhati ng inyong banal na pangalan. Panginoon, dalangin po namin ang araw na ito, ang aming pong gagawin na pagsamba sa inyong pangalan, nawa ay maging kalugod-lugod at kaya-aya sa inyo. Ama, idinadalangin din po namin ang aming mga kapatid na wala pa po sa aming gawain na ito. Kayo po ang siyang kumatok sa kanilang mga puso upang sila po ay makasama namin sa pagpupuri at pag-aaral ng inyong banal na salita. Diyos, ang mga makapangyarihan sa lahat, inilalapit po namin sa inyo ang aming pong
mga leader sa araw na ito, ang aming pong tagapagsalita. Kayo po ang siyang mauna sa Kanya. Kayo po ang siyang makita sa Kanya pong mga imimensahe sa amin. Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Hinihingi rin po namin ng kapatawaran ang aming mga pagkakasala ng gawa. Panginoon, ang lahat ng ito po ay aming isinasamo at dinadalangin sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ama namin na nasa mga langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kalwalhatian magpakailanman. Siya nawa. Sa panahon ito'y kailangan si Kristo na maaasahan. Tiyakin mo, minamahal, nakatayo ka sa batong buhay. Batong kanlungan ay si Jesus, walang ibang makatutulong. Tiyakin mo, minamahal, nakatayo ka sa batong buhay. Banal na aklat siyang kailangan, basahin mo, pakaingatan, ito'y pagpapalang tunay. Taglayin mo, pagkasiyang buhay. Batong kanlungan ay si Jesus, walang ibang makatutulong. Tiyakin mo, minamahal, nakatayo ka sa batong buhay. Sa panahon ito'y kailangan ang nagpapagligtas ng buhay na lalaman ko ng tunay. Ako'y Kanya magpakailanman. Batong kanlungan ay si Jesus, walang ibang makatutulong. Tiyakin mo, minamahal, nakatayo ka sa batong buhay.
Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, Panginoon, lumalapit po kami sa iyo. Purihin ka, Panginoon. Marapat na kami ay sumamba po sa iyo, bigay ang pinakamataas na antas ng pagpupuri po sa iyo. Sumamba po sa iyo, Panginoon, sa araw na ito. Muli, marami pong salamat sa araw na ito, sa buhay, sa kalakasan, sa iyong biyaya, sa iyong pagpapala, sa iyong mga gagawin pa, Panginoon, sa aming mga buhay. Marami pong salamat. Ama, patawad, Ama, sa aming mga pagkukulang, mga kasalanang nagawa. Panginoon, patawarin mo kami sa lahat ng ito. Alam namin na ang lahat ng aming mga kasalanan na nagawa ay pinatawad mo na. Kaya nga ba, pinanghahawakan namin ang iyong pangako na sabi mo na kung sino man ang magkasala, meron kaming tagapamagitan sa Ama. At anuman ang aming mga pagkakamali, kasalanan, ang sabi mo ay amin lang itong ilapit sa iyo, pagsisihan, at makakaasa kami na pinatawad mo na, Panginoon, ang aming mga kasalanan at kami ay lilinisin sa anumang karumihan. Panginoon, patuloy po kaming lumalapit po sa iyo. Patuloy namin dalangin ang aming bansa, ang aming Pangulo, sa kanyang mga desisyong gagawin. Samahan mo siya, Panginoon. Hayaan mo na ikaw ang kumatagpo po sa kanya, bigyan ng kalakasan, pagpalain mo siya, Panginoon, sa kanyang pangunguna bilang Pangulo ng bansang ito ay napakahirap para sa kanya, Panginoon. Subalit, naniniwala kami sa iyong pinili mo, inilagay mo, Panginoon, sa bansang ito upang maging tagapanguna namin. Alam namin, Panginoon, na ang iyong karunungan, Panginoon, ang sa kanya. Panginoon, dalayan po namin sa iyong aming gobyerno. Panginoon, hirap na rin ang aming gobyerno. Maaring yung pinansyal niyang pangangailangan ay mababa na. Kaya hayaan mo na dalayan po namin sa iyo ay naway muling makabalik, Panginoon, ang aming gobyerno sa kanyang kung ang pag-uusapan ay yung bagay para ang bansang ito ay makapagpala muli, Panginoon. Inilalapit po namin yan sa iyo. Panginoon, dalayan po namin sa iyo ang bansa namin na kung saan maraming mga nagkakasakit, marami ang nahahawa. Panginoon, ikaw ang Diyos na nagpapagaling at iparanas mo sa kanila, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. Panginoon, hayaan mo na ang iyong biyaya, Panginoon, ang iyong kapangyarihan ang sumakanila. Panginoon, patuloy namin dalangin ang aming iglesia sa kanyang pangkalaganapan, mga generales, obispo, direktoryo, ang lahat ng kapastoran, ang mga pamilya ng mga pastor, ikaw ang kumatagpo. Dalayan po namin sa iyo ang lahat ng local churches na ngayong umaga ay nagbukas ng kanilang templo upang magsagawa ng pananambahan. Pagpalain mo ang bawat isa, Ama. Panginoon, dalangin namin sa iyo, Panginoon, ang aming iglesia dito naman sa Tipas. Ikaw ang kumatagpo sa kanyang konsilyo, ang mga pastor, mga katulong ng pastor, Panginoon, ang mga leaders ng aming iglesia, ikaw ang kumatagpo, Panginoon. Panginoon, dalayan po namin sa iyo ang bawat sambahayan. Ikaw ang kumatagpo sa kanila sa anumang kanalagayan, Panginoon. Katagpuin mo sila. Ang lahat ng may mga karamdaman, hipuin mo at pagalingin, Panginoon. Kaya hayaan mo na sa umagang ito, ay handa mo kami, Panginoon, sa aming pananambahan, sa bawat may bahagi, ang iyong paggabay, Panginoon, ang maranasan nila. Panginoon, marami pong salamat, Ama. Ang lahat na ito yung aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen. Amen. Sama-sama po nating bigkasin ang pag-amin ng kasalanan. O Panginoong Diyos, kami ay humaharap sa iyo bilang mga anak at lingkod. Umaamin na kami ay isinilang at nagpapatuloy sa kasalanan. Nilabag namin ang iyong mga utos
Hindi kami nakaabot sa iyong kaluwalhatian. Hindi ka namin iniibig ng aming buong puso, pag-iisip, kaluluwa at lakas. Hindi inibig ang aming kapwa gaya ng aming sarili. Inaamin namin ang aming kasamaan. Kami ay nararapat na nasa ilalim ng iyong sumpa at kahatulan. Pawiin mo po sana ang aming mga paglabag. Hugasan mo ang aming mga kasalanan. Patawarin at linisin mo kami sa lahat ng hindi matuwid. Bigyan mo kami ng awa. O Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Paggawad ng kapatawaran ng Diyos na matatagpuan sa mga awit 34, 15 hanggang 18. Kinukupkop ng Diyos ang mga matuwid, at ang taghoy nila'y kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Tayo po ay dumako sa tugunang pagbasa na matatagpuan sa Esther 2:17 hanggang 18. Lubos siyang nabighani kay Esther at inibig niya ito ng higit kanino mang babae. Nagpiging siya sa karangalan ni Esther at inanyayahan ng hari sa isang piging ang lahat niyang pinuno at mga tagapaglingkod. Tayo pong lahat, kaugnay nito nagpahayag pa siya ng pista opisyal sa buong kaharian at namigay ng maraming regalo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Jesucristo na anak ng bugtong niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birhen Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing. Sa ikatlong araw nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa.
mga magulang at mga kapatid. Ito yung pagkakataon na nangyayari sa atin kasi nag-assume ako na napag-aralan nyo na yung kasaysayan ni Esther. At ito isang bagay na pinag-aralan nyo sa Sunday School of Faith. Kaya ngayong umaga, paghahambingin lang natin yung luma at yung bago. Yung matanda at yung bata. Sa pagkakataon na ito. Ang paghahambing ay isang pamamaraan kasi ng communication. Ang sabi po sa Esther 2:17, "And the king loved Esther above all the women, and she obtained grace and favor in his sight more than all the virgins, so that he set the royal crown upon her head, and made her queen instead of Vashti." Esther 2:17, King James Version. Sa Tagalog, lubos siyang nabighani kay Esther at inibig niya ito na higit kaysa sa iba. Kaya siya'y kinoronahan niya at ginawang reyna kapalit ni Vashti. Ginawa siyang reyna. At ang sabi sa John 15:16, ito po yung ating ihambing. "Ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit." Yung po ang sabi sa John 15. "And that your fruit should remain, and whatsoever you ask of the Father in my name, He may give it unto you." Yun ang sabi sa John 15:16. At sa 15:16, ang Tagalog, "Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo ay humayo at mamunga." Ito ang sinabi. "At mananatili ang inyong bunga, sa gayon ang anumang hilingin nyo sa Ama ay ipagkakaloob niya sa inyo." Yan ang sa Tagalog. Magkaugnay ang lumang tipan at ang bagong tipan ng Biblia. Magkaugnay. You take it as a whole. Yung luma at yung bagong tipan. Hindi pwedeng bagong tipan lang. All of the prophecies in the Old Testament were fulfilled in the New Testament, including the coming of the Messiah, Jesus Christ. Yung mga propesiya sa lumang tipan, natupad lahat. Pati ang pagtungo ng ating Panginoon. Kaya, ang mahalaga, basahin natin ang buong Biblia, hindi lamang isang bahagi nito. Take it as a whole. Isang buong Biblia, luma at bagong tipan. Ngayong umaga, paghahambingin natin ang 2 talata. Yung binasa ko kanina, yung kay Esther at yung kay Juan. Isa sa lumang tipan sa aklat ni Esther na alam kong pinag-aralan nyo na sa Sunday School of Faith ang buong istorya. Kaya hindi ko na uulitin. At kung hindi nyo pa ba nabasa, balikan nyo at basahin. At isa sa bagong tipan na alam na natin, yung John 15:16, di ba? Alam na natin. Pero hihimayin natin ngayong umaga ang mga talatang ito at paghahambingin ang 2. My son Benjin Mariano Filio wrote these random thoughts. I'm just baffled and bothered by this thought. Sabi niya, why is it that the generation of today does not value the opinions and experiences of our elderly? Ang sabi niya, I grew up in a generation where I respect the values and opinions of our elders. For, in terms of experiences, knowledge and know-how, they have much to offer. I still consult and value their knowledge, for they have already gone through every possible thing, particularly in their faith. For us to move forward to the future, we must learn from the past and take hold of the present. Yun ang kanya sabi. Sa ating paghahambing,
uunahan natin ng pareho. Parehong hari ang umibig at pumili. Una, si Haring Asuero na umibig at pumili kay Esther. Sa 2:17, di ba? Lubos siyang nabighani kay Esther at inibig niya ito ng higit kanino mong babae. Pangalawa, si Yahweh na umibig at pumili sa atin. Si Yahweh na umibig at pumili sa atin. Sa John 3:16 ang sabi, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanglibutan. Sa John 15:16 ng 1 din, ang sinabi niya, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at humirang sa inyo. Ngayon naman, paghahambingin natin yung hindi pareho. Si Haring Asuero ay hari ng isa. Oo, isang kaharin lamang, kahit gaano ba ito kalawak, kahit gaano ito maraming probinsya ang nasakop. Ngunit si Yahweh ay hari ng mga hari ng lahat ng kaharian sa buong mundo. Ng lahat ng kaharian sa buong mundo. Ano pa ang pagkakaiba bukod dito? Ano pa ang pagkakaiba bukod dito? Si Esther ay pinili ng hari upang maging reyna at purihin, paglingkuran, yukuran, at itaas. Nagpiging siya sa karangalan ni Esther. Nagpahayag pa siya ng pista opisyal sa buong kaharian at namigay ng maraming regalo. Subalit tayo ay pinili hindi upang paglingkuran, kundi maglingkod. Pinili tayo hindi upang paglingkuran, kundi maglingkod. Hindi tayo nagmamayari ng mga alipin, bagkus isang alipin. Hindi nagmamayari ng maraming mga alipin, bagkus isang alipin. Wala tayong pista opisyal para sa atin, at wala ring maraming regalo na binigay para sa atin. Pagkusan sabi ni Jesus sa lahat ng susunod sa Kanya. Ito ang Kanyang sabi sa lahat ng susunod sa Kanya. Kapupuutan kayo ng lahat dahil sa akin. Sa Matthew 10:22. Kapupuutan kayo ng marami, ng lahat dahil sa akin. Yun ang sabi. Kaya ang tagubilin ni Apostol Pablo sa kanyang anak sa pananampalataya na si Timoteo sa kanyang ikalawang sulat. Ngunit sinunod mo ang aking aral, ugali at layunin. Tinularan mo ang aking pananampalataya, pagtitiyaga at katapatan. Pag-ibig. Sinunod mo ang lahat at ginaya mo ako. Yun ang sabi ni Pablo kay Timoteo. Nasaksihan mo rin ang naging pag-uusig sa akin. Gayun din ang aking mga pagtitiis. Ngunit sa lahat ng ito, ay naroon ang Diyos. Ang lahat ng may nais maging mamuhay ng matuwid. Tayo, bakit ba tayo pinili at hinirang upang tayo ay humayo, mamunga at manatili ang inyong bunga? Tayo ay pinili at hinirang upang magbago. Humayo kayo, ang tagbili ni Jesus sa Mateo, humayo kayo at turuan silang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Humayo kayo. Bakit kailangan magturo ng mga ipinag-uutos? Bakit kailangan magturo ng mga ipinag-uutos? Sapagkat kung susundin ang lahat ng mga utos at tatalikuran ng masasamang lakad, ang pangako ay ito. Sa 2 Chronicles, ito ang pangako ng Diyos. 2 Chronicles 7:14, diringgin ko sila, patatawarin ko sila, paggagalingin ko ang bayan. Ito ang kanyang pangako. Ito ang pangako sa atin ng Diyos. Papaano ba yung pagsunod sa mga utos at pagtalikod sa masasamang lakad? Papaano ba iyon? Ang ibig sabihin ay magiging bagong nilalang ka na. Iba na. Kung ganun ka noon, iba ka na ngayon. Bagong nilalang ka na. Sapagkat tinanggap mo na si Christ sa iyong buhay. Namunga na sa iyo ang mga salita ng Diyos. Namunga na.
at sinusunod mo na tulad ng tinuro ni Pablo kay Timoteo na sinunod naman ito, di ba? Sinunod mo ang aking aral, ugali at layunin sa buhay. Tinularan mo ang aking pananampalataya, pagtitiyaga, pag-ibig at katapatan. Kung kaya, ang nais ni Jesus na ikaw ay, ang nais ni Jesus Christ, mamunga at manatili ang iyong bunga. Ito ang sinasabi niya. Kapag tinanggap mo siya, ang pinag-uusapan, ikaw, yung iyong sarili, ikaw ang magbabago. Hindi ibang tao, ikaw ang magbabago. Ikaw ang magiging iba. Dapat makita sa iyo ang fruits of the Spirit. Dapat makita sa iyo ang fruits of the Spirit. Ano-ano ang mga ito? Tandaan natin sapagkat ang mga ito dapat na nasa atin kung si Kristo ay tunay na tinanggap na natin. Ito po ang ating tandaan. Ano-ano ang mga fruits of the Spirit kapag tinanggap mo siya? Love, joy, peace, long-suffering. Di ba sa Galatians, sa sulat ni Pablo, sinabi niya, ito ang fruit of the Spirit. Love, joy, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Kaya bago ka na eh. Mag-iiba ka na eh. Ito na yung magiging bunga mo sa iyong sarili. Makikita na ito sa iyong sarili. Subalit ang bunga ng Espiritu. Dapat yung pag-ibig sa kapwa makikita na. Yung kagalakan mo. Yung kapayapaan mo sa lahat ng panahon ay makikita. Yung katiyakan, yung kahinuhunan at pagpipigil sa sarili sa paggawa ng mga masamang bagay. Hindi yung sumama ka na sa iba. Dahil ito ang sinasabing ginagawa ng ibang mga tao. Marami. Kung ikaw ay meron na namang ito, ikaw ay isa ng bagong sinilang fruits of the Spirit. Kailangan nakikita sa iyo ang mga bagay nito. Pag-ibig, pananampalataya, kapayapaan. Hanggang kailan ka dapat maging ganito? Ito ang tanong. Hanggang kailan? Hanggang dulo. Hanggang dulo. Kaya sabi po sa Matthew, di ba? 10:22, ang manatili hanggang wakasan siyang maliligtas. Kailangan manatili kang ganon. Iba. Hanggang wakas. Upang makita na totoong tunay ang iyong. Kung gayon, anong uri ng pagpili ito? Anong klaseng pag-ibig ito? Pag-ibig na walang hanggan. Pag-ibig na walang hanggan. Sapagkat sa pag-ibig ay nabubuo ang buong kautusan ng Diyos. If you love your fellow man, puspos ng pag-ibig, puspos ng biyaya at habag ng Diyos. Kung mahal mo sila, masusunod mo ang lahat ng kautusan ng Diyos sapagkat iniibig mo ang iyong kapwa. Ang sabi sa John 3:16 hanggang 17, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanglibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak pagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ito ang 3:17, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulang maparusahan ng sanglibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Christ should be seen in you. Sapagkat, ang sabi sa Isaiah 53:5, dahil sa ating mga kasalanan kaya siya binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Dahil siya namatay. Kaya siya ininsulto, sinampal. Tayo ay gumalik dahil sa pahirap na tinamo niya. Ito mga bagay na dapat na nakikita natin. At sa mga hampas ng kanyang tinanggap. Ito pong nangyari sa ating Panginoong Hesukristo. Ito ang kabayaran sa lahat ng mga bagay na naganap sa ating mga buhay. Ito ang tunay na pagpapala. Kaya tayo pinili at hinirang ay upang makita sa atin ang fruits of the Spirit. Upang mag-iba na tayo. Upang hindi na tayo makilala ng iba. Sapagkat
iba na tayo. Bago na tayo nilalang. At kung mangyayari ito, ang sabi ng Diyos, diringin ko ang inyong mga panalangin. Patatawarin ko ang inyong mga kasalanan. At pagagalingin ko ang bayan. At pagagalingin ko ang bayan. Tayo po ay manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, mapagpalang Ama. Ikaw na nakababatid ng lahat ng mga bagay sa aming mga sarili. Panginoon Diyos, bayaan mong masunod namin lahat ng kautusan sapagkat ang pag-ibig ay nananatili sa bawat isa sa amin. Ikaw ang nagpakita ng iyong pag-ibig sa aming unang-una. Minahal mo kami una kaysa sa amin. At pinili mo kami mula sa ibang mga tao sapagkat kami ay iyong anak. Makapangyarihan Diyos sa nagaganapan nangyayari sa amin ngayon o Ama, sa loob ng kairaming mga panahon, mga araw at buwan o Ama. Ikaw ang patuloy na mapapatnubay sa amin sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon, ngayon at magpakailanman. Amen. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing
And on the day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Yes, I will worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, Ama, narito ang iyong mga anak. Ang ilan sa kanila ay nagdaos ng kanilang kaarawan. Ang ilan ay nagdaos ng anibersaryo ng kasal. Ang iba naman, Panginoon, ay nakatanggap ng kakaibang pagpapala na mula po sa iyo. Panginoon, hayaan mo ng iyong biyaya, pagpapala, kalakasan, ang patuloy na sumakanila, Panginoon. Kaya nga ba, sa ganitong kalalagayan, sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ng iyong lingkod sa kanilang mga ulo, igawad mo, Ama, ang iyong makapangyarihang basbas. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo, paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen. Kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid at siya ang pampalubag loob sa ating mga kasalanan. Hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sambuong sanlibutan din naman. Kayo na sa ngayon ay nagsisising tapat na tunay sa inyong mga kasalanan na nasa kawaan at pag-ibig sa inyong kapwa, gumaganap na kusa sa pagbabagong buhay, umaalinsunod sa mga utos ng Diyos at tinutuntun mula ngayon hanggang sa hinaharap ang mga banal na landas, mangagsudulog kayo dito na taglay ang buhay ng pananampalataya at tanggapin ninyo itong hapunan ng Panginoon para sa inyong kaaliwan. Na magsiluhod kayo na may buong pagnanasa makamtam sa Diyos ang kapatawaran sa pangalan ni Kristong ating manunubos at tagapamagitan, at gawin ninyong may lubos na kapakumbabaan ang pagsusulit sa Diyos ng lahat ng mga nagawa ninyong kasalanan. Tayo po'y manalangin. O Diyos, na lubhang makapangyarihan, Ama ng aming Panginoong Hesukristo, lumikha ng lahat ng bagay, hukom ng lahat ng tao. Kinikilala po namin at itinatangis ang madlang kasalanan na sa lahat ng oras ay aming nagagawa sa pag-iisip at sa pangusap.
laban sa dakila mong pangalan, na siyang naghahatid sa makatwirang puot mo at pagkarimarim sa amin. Narito kami na lubos na pinagsisisihan at nagdadamdam ng labis sa mga nagawang di nararapat sa iyong paningin. Maawa ka po sa amin, o Amang mahabagin, alang-alang sa iyong pinakaiibig na anak na aming Panginoong Hesukristo. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming nagawang kalapastanganan at itulot ngayon hanggang sa hinaharap na kami makapaglingkod sa iyo ng buong pagtatapat sa tanging kararangal at kaluwalhati ng iyong pangalan. O mahabaging Panginoon, hindi kami nagnanasang dumulog sa iyong dulang sa pag-asa sa aming mga karapatan. Hindi nga, Panginoon, kundi dahil lamang sa panghahawak namin sa di malirip mong mga kaawaan. Kami ay hindi nga nararapat kahit mamulot ng mga mumo sa ilalim ng iyong dulang. Datapot ikaw, Panginoon, ikaw rin nga ang talagang mauwiin ayon sa iyong katutubong taglay. Amen. Sabay-sabay po tayo. Mawayin Diyos na walang hanggan, yaman sa Panginoon mo, ahayag ang mga puso ng lahat ng tao. Talastas mo ang lahat ng nasa namin at walang lihim na sa iyo'y nalilingid. Pakalinisin mo po ang mga pag-iisip ng aming mga puso ng apoy ng iyong Espiritu Santo upang magawa namin na sa iyo umiibig na tunay ay maluwalhati ang banal mong pangalan. Alang-alang kay Jesucristo ang aming tagapagligtas. Amen. Tayo po'y manalangin. Manamin sa kalangitan, dahil sa iyong walang hanggang pag-ibig, ay pinagkaloob mo ang iyong bugto na anak na si Jesucristo upang siyang magtiis ng hirap sa kamatayan sa krus, sa pagtubos sa amin, na siya ang naghain ng kanyang sarili upang maging sakdal at sapat na kabayaran sa mga kasalanan ng sanlibutan. Siya rin ang nagtatag ng sakramentong ito at pinag-utos sa amin ng isang walang likas na pag-alaala sa kaniyang mahalagang kamatayan hanggang sa ikalawa niyang pagparito. Inulog po namin sa iyo, O Amang mahabagin, lingapin mo po kami at ipahintulos sa amin na kung matanggap na namin ang tinapay at alak ng mga kalarawan ng kaniyang katawan at dugo ayon sa banal na likha ng iyong anak, ng aming tagapagligtas na si Jesucristo, sa pag-alaala sa kaniyang hirap at kamatayan, ay makapakinabang kami sa tunay na pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Jesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, "Ito ang aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." At kayo niyo naman hinawakan ang saro pagkatapos maghapunan na sinasabi, "Ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin." Mga pangyarihan Diyos, mangyaring pabalian ang dami ng alak na magagamit sa sakramento.
Kunin at kanin ninyo ang tinapay na ito, nakalarawan ng katawan ng ating Panginoon sa Kristo na bayubay doon sa krus ng Kalbaryo para sa ating katubusan. Kunin at inimin ninyo ang sari na ito, nakalarawan ng dugo ng ating Panginoon sa Kristo na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan niyo, malibam kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko silang bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ang tunay na pagkain at ang aking dugo ang tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay mananahan sa akin at ako ay sa Kanya. Tayo po ay manalangin. O Diyos na lubhang makapangyarihan sa lahat, Ama ng aming Panginoon Hesukristo, dumalang ng lahat ng bagay, hukom ng lahat ng tao, kinikilala po namin ang inyong kabutihang pangkaama sa pagkakaloob ninyo ng inyong anak, ang Panginoong Hesukristo, na namatay sa krus sa pagtubos sa aming mga kasalanan. Sa mga sumandaling pong ito ay naalala po namin, O Panginoong Hesus, ang inyong walang hanggang pagpapakasakit alang-alang sa aming katubusan. Tulungan po ninyo sa pag-alaala namin ito sa pamamagitan ng pagkain ng tinapay na kalarawan ng inyong katawan at pag-inom ng saro na kalarawan ng inyong dugo ay lalong mapagtibay at magpalakas ng aming pananampalataya upang mamuhay kami na may kabanalan at makapagbigay kaluwalhatian sa inyong banal na pangalan. Tayo pong lahat, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan, mabuting kalooban sa mga tao. O Panginoong Diyos, Jose Cristo, ang mandero ng Diyos, inalis mo ang mga kasalanan ng sanlibutan, mabagkas sa amin. Ikaw na nakaluklok sa kanan ng Diyos Ama, mabagkas sa amin. Kristo na kaisa ng Espiritu Santo, o ikaw nga ang kataas-taasan sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Ang Ama'y papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang at ng tanang sanlangitan. Ang hindi matingkalang pag-ibig ng Diyos na sumasaibabaw ng lahat ng pag-iisip ay siya nawang manahan sa ating mga puso sa pamamagitan ni Jesucristo ang ating Panginoon at ang pagkapalan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo ang siya nawang mag-ingat at mag-ampon sa atin mula ngayon at magpakailanman. Amen. And give you peace, Lord, every
Ang Tipas Unida Church na binuo sa pag-ibig ng Diyos ay iglesyang matatag, nagkakaisa sa pananampalataya, huwaran at ilaw ng pamayanan at lumalakad sa gabay ng Espiritu Santo, na ang layunin ay humayo at ipalaganap ang banal na salita ng Diyos. Mga pagbabalita po sa umagang ito ngayon pong September 6, 2020 sa atin pong Sunday Worship Service. Ang nagbigay po ng mensahe, Pastor Gamaliel Filio. Ang tanging awit, Sister Christian and Micah Pagsisihan. Ang Praise and Worship naman po sa pamumuno ng ating Praise and Worship team. Hymns leaders, Sister Grace Cayabyab at Sister Wendy Encabo. At ang voice leader, Brother Genesis Nieva. Sa atin naman pong Family Midweek Worship and Prayer Meeting ngayon pong September 10, 2020 sa ganap po na 7:30 ng gabi, ang magbibigay po ng mensahe Sister Lady Filio, ang magpapatotoo at magpapasalamat Dr. Lynn Servo at Sister Cynthia Filio, ang Praise and Worship sa pangunguna ng TUC Praise and Worship Team, ang Hymns Leader Sister Wendy Encabo, Opening Prayer Assistant Pastor Ed Bay, at ang Benediction Pastor Fermin Lantan. Makikita din po natin sa ating mga screens ang mga speakers po natin for our Family Midweek Worship and Prayer Meeting. Ito po ay for the remainder Thursdays of September as well as for the whole month of October. Tayo po ay patuloy na makiisa at makibahagi sa atin pong Sunday School. Ito po ay every 8 a.m. Ang gabay po sa Sunday School at Zoom link ay ipapadala po sa TUC Members Chat Group. Para po sa ating Sunday Worship Service sa September 13, 2020, ang magbibigay po ng mensahe, Pastor Fermin Lantan, ang tanging awit, Sister Charm Filio, ang Praise and Worship sa pangunguna po ng ating Praise and Worship team, ang hymns leaders po natin, Sister Grace Cayabyab at Sister Wendy Encabo, at ang voice leader, Sister Pearl Katahan. Paalala naman po mula sa M310 Club, ang atin pong mga ika po ay maaari nating i-deposit via BPI Savings Account Number 0203-179065. Ang account name po ay Tipas Unida Church. Ang deposit slip ay kunin ng picture sa phone at ipadala as private message kay kapatid na Lady Filio para ma-record. Ang atin din pong mga ika po ay pwede rin po nating ibigay via cash, iabot sa tahanan ng kapatid na Dr. Nep Ordonez, laki pa ng pangalan, petsa at halaga. Makikita rin po natin ang schedule ng atin pong Bible reading and reflection para sa linggong ito. Tayo po ay pagpatuloy na makiisa at magsama-sama sa atin pong pananalangin araw-araw. Ito po ay sa ganap na ika-9 ng umaga, ika-3 ng hapon at ika-9 ng gabi. Atin pong batiin ang ating mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa linggong ito. Sa September 7, Sister Grace Mendoza. September 8, Brother Arvin Son. September 9, Brother Santino Parico. At September 10, Brother Billy Balona.